sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong Abril 2007, sa isang liblib na rest house sa labas ng Antipolo, Rizal, natakpuan ang malamig na bangkay ng 38 anyos na si Maria Elena Bautista. Dahil hindi naman ito peak season, tanging si Maria Elena lamang ang nag-isang bisita sa hiwalay na gusaling nga rest house ng araw na iyon. 2 oras na ang nakalipas mula sa checkout time, ngunit wala pa ring paramdam mula sa loob ng kwarto. Nang buksan ng caretaker na si Aling Nena ang pinto gamit ang master key, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang inang 2 anak ay nakahiga sa ibabawang kama, gulo-gulo ang buhok at walang saplot. Ngunit hindi lang iyon ang nakakapaktaka. Ang pinto ay nakatrangka mula sa loob. Pati ang mabintanang kahoy ay mahigpit na nakasara at nakakandado mula sa loob. Walang bakas neng pagpupumiglas, at wala ring naiwang bakas neng nga panyapak ng ibang tao. Tila ba may isang taong naglinis at nag-ayos ng kwarto para palitawing walang nangyari. Sa loob na kwartong iyon na perpektong nakasara, paano nakapasok at nakalabas ang salaring? Nang magsimula ang investigasyon, isang kakaibang balibalita ang kumalat sa buong bayan. Sinasabing si Maria Elena ay may lihim na relasyon sa isang pastor ngang isang malaking magatsur. Sa isang iglap, hinusgahan ng lipunan ang ina ng 2 anak bilang isang makasalanang babay. Ang atensyon ng pulisya ay natural na nabaling sa pastor na iyon. Ngunit ang pastor ay may matibay na alibi na pinatunayan ng 12 ng tao ng gabing iyon. Ang pinakapangunahing suspek ay biglang nakawala sa lambat ng investigasyon. Nang panahong iyon, isang matalik na kaibigan ni Maria Elena ang nagtungo sa presinto. Sinabi niya na ilang araw bago mamatay si Maria Elena, nabanggit nitong natatakot siya. Nanginginig ang boses na inamin nitong gusto na lang niyang bumalik sa piling ng kanyang na anak. Ngunit ano ba talaga at sino ang lubos niyang kinatatakutan? Sinabi rin ng kaibigan na nakita niya ang malalaking pasa sa pulso ni Maria Elena. Ngunit dahil nakatuon na ang isip ngam nga investigador sa anggulong crime of passion o iskandalo dahil sa bawal na pag-ibig, ang salaysay na iyon ay nanatili na lamang bilang isang maikling tala sa rekord. Sa huli, itinuring na cold case ang insidente, at unti-unting nakalimutan si Maria Elena habang daladala ang mansa ang pagiging isang taksil na asawa. 9 na taon ang lumipas. Habang lumalaki ang 2 bata ng walang ina, ang hustisya para sa kanyang pagkamatay ay nabaon na sa alikabok ng panahon. Ngunit noong 2016, isang lumang kahon ng ebidensya na natutulok sa bodega ang muling nabuksan. 9 na taon na ang nakararaan, sa huling sandaling ang buhay ni Maria Elena, pilit siyang nanlaban at kumalmot sa salarin, at doon, isang napakaliit na piraso nga laman sa ilalim ngang, kanyang kuko ang tahimik na naiwan sa loob ngang kahon. Ang napakaliit na bakas na iyon, na hindi man lang masurinun, ay nagsimulang magsalita sa harap ngang makabagong teknolohiyang forensic science. Ito ang sandali kung saan ang humintong oras ay muling umikot. At nang lumabas sa screen kung sino ang may-ari ng piraso ang laman na iyon, hindi makapaniwala ang investigador na muling nagbukas ang kaso. Hindi ito ang pastor. Hindi rin ito isang estranggero. Pag-ari ito ngang taong pinakamalapit kay Maria Elena, salop ngang 9 na taon. Ang taong hindi man lang pinagdudahan ng sinuman sa mundo, na sa halip ay kinaawaan at inaliwang lahat. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng nakakandadong kwartong iyon 9 na taon na ang nakalipas? Sino ang taong matagumpay, na nilinlang ang lahat? Upang makamit ni Maria Elena ang hustisya, bago natin simulan ang kwento, mangyari po lamang na mag-subscribe at mag-iwan ang komento kung saang lugar ninyo pinapanood ito. Ang inyong mainit na suporta ay magbabalik ng malaking pagpapala sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kaso. Isang umaga noong Abril 2007. Sa may paanan ng bundok sa labas ng Antipolo, may isang liblib na rest house na halos walang kapitbahay. Kakatigil lang ng mahinang pag-ambon at amoy na amoy ang basang lupa sa paligid. Pabalik-balik na naglalakad si Aling Nena, ang caretaker, sa tapat ng hiwalay na kwarto habang panay ang tingin sa kanyang relo. 2 oras na ang lumipas sa checkout time ngunit wala siyang marinig na ingay mula sa loob. Dahil hindi peak season, tanging isang bisita lamang ang naroon ng araw na iyon. Ilang beses nang kumatok si Aling Nena ngunit walang sumasagot. Nang subukan niyang pihitin ang doorknob, nakatrangka ito mula sa loob. Nag-atubili saglit si Aling Nena bago bumalik sa opisina para kunin ang master key. Nang ipasok niya ang susi at dahan-dahang inikot, bumukas ang pinto. Ngunit pahakbang ni Aling Nena sa loob, bigla siyang napahinto. Sa ibabawang kama, nakahiga ang isang babay na walang saplot at gulo-gulo ang hitsura. Namumutla at matigas na ang mukha nito, at ang kumot ay nahulok na sa sahig. Nanginginig ang boses na tinawag ni Aling Nena ang babae, ngunit hindi ito gumalaw.
Nabitawan ni Aling Nena ang susing hawak niya at patakbong lumabas ang kwarto. Ilang sandali pa, umakyat ang ilang sasakyan ng pulisya sa maalikabok na kalsada papunta sa rest house. Pagpasok ng ganaw ng investigador, napailing sila habang inililibot ang paningin. Masyadong malinis at mayos ang kwarto para sa isang lugar kung saan may taong namatay. Walang bakas ng pagpupumiglas sa sahig, at walang magulong bakas ng sapatos. Tanging ang kawalan ng saplot ng babay sa ibabaw ng kama ang nag-iisang hindi natural sa tagpo. Isang batang investigador ang lumapit sa bintana at sinuri ito. Kahoy ang hambangang bintana, at nakasara ang trangka mula sa loob. Dahil nakakandado ang pinto at nakatrangka ang bintana mula sa loob, isa itong perpektong selyadong kwarto. Nagtatanungan ang nga pulis kung paano nakapasok at nakalabas ang salarin. Napansin ng batang investigador na tila maluwag ang trangka sa ilalim ng bintana nang hawakan niya ito. Ngunit dahil nangingibabaw ang teorya na isa itong locked room, walang pumansin sa maliit na detalyeng iyon. Maya-maya pa'y dumating ang medical legal officer mula sa PNP Crime Laboratory upang suriin ang katawan ng babae. Maingat na sinuringang eksperto ang paligid ng lignang biktima at biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Walang bakas ng lubid, kundi malinaw na bakas ng mahigpit na pakakasakal gamit ang mga kamay. Tinantian ng eksperto na ang oras ng kamatayan ay bandang alas 11 ng gabi ng nakaraang araw. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay ng babae at ginamitan ng magnifying glass upang suriin ang ilalim ng kuko. May napakalit na pirasong tila balat o laman na naipit doon. Ayon sa eksperto, ito ang bakas ang desperadong pakalmot ng biktima sa salarin sa mahuling sandali ng kanyang buhay. Maingat na kinuha ang piraso ang laman at ibinalot sa evidence bag. Subalit, ang laman na iyon ay napakaliit at nahaluan ng maraming dugo at tissue ng mismong biktima. Sinabi ngang eksperto na sa kasalukuyang teknolohiya nun, imposibleng mahiwalay at makuha lamang ang DNA ngang salarin mula rito. Masigasik na nangolekta ang mga pulis nga fingerprint at buhok sa buong kwarto. Ngunit ang rest house ay isang lugar na labas-masok ang maraming tao. Ang paghahanap sa bakas ngang salarin mula sa napakaraming ebidensya ay napakahirap sa simula pa lang. Sa parehong oras, sa gilid ngang highway, isang batang lalaki ang pabalik-balik sa harap ngang kanyang gasolinahan. Siya ang bagong may-ari ngang gasolinahan na kakabukas pa lamang ng araw na iyon, na tatawagin nating Kuya Jun. Dahil unang araw niya, at nagpuyat siya, malinaw na malinaw sa kanyang alaala ang lahat ng nangyari ng nakaraang gabi. Sa kalagitnaan gabi, isang madilim na sedan ang dahan-dahang umakyat sa kalsada papunta sa rest house. At pagsapit ng madaling araw, bumaba ang nasabing sasakyan at pumasok sa kanyang gasolinahan. Nagpakarga ng full tank ang nagmamaneho at nagbayad gamit ang credit card bago muling naglaho sa dilim. Dahil ilan lang ang naging customer niya sa unang araw ngang negosyo, tumatak sa isip ni Kuya Jun ang hitsurangang sasakyan. Ngunit noong mana oras na iyon, ni sa hinagap ay hindi niya inisip na may kinalaman ito sa karumal-dumal na krimen na nangyari sa itaas ngang bundok. Samantala, natukoy ang pagkakakilanlan ng babay kinahapunan. Siya ay si Maria Elena, 38 anyos at ina ng 2 anak na nakatira sa kalapit na lungsod. Kilala siya ang makapitbahay bilang isang masipag at tahimik na tao. Kaya naman laking gulat nang lahat sa balitang namatay siya sa isang liblib na rest house. Agad na kinontak ng pulisya ang asawa ni Maria Elena. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Carlos Bautista, isang 42 anyos na negosyante at nagmamay-ari ngang isang construction firm sa kanilang probinsya. Nang sagutin ni Carlos ang tawag, agad niyang sinabi na nasa labas siya ng bayan, sa isang construction site sa ibang probinsya, para sa isang business trip. Walang pag-alinlangan niyang idinagdag na kasama niya ang kanyang tauhan, kaya madaling mapapatunayan kung nasaan siya. Nang gabing iyon, dumating si Carlos sa burol ng may namumutlang muha. Napaluhod siya sa harap ng larawan ng kanyang asawa at umiyak ng malakas. Sa isang sulok, nakatayo ang kanyang 2 anak na nakasuot ng itim, tulala at hindi lubos maintindihan ang nangyayari. Nakiramay at nawa ang lahat ng naroon nang makita nilang umiyak ng hagulgol si Carlos dahil sa pakawalang asawa. Walang sinuman sa kanila ang nagduda sa katotohanan sa likod ng maluha ni Carlos. Isang nakakandadong kwarto, nga damit na nakakalat isang perpektong entablado. At ang maliit na piraso ang laman sa ilalim ng kuko na tahimik na naiwan. 3 araw matapos ang libing ni Maria Elena, bumilis ang takbo ngang investigasyon ng pulisya. Ngunit pagkabukas pa lamang ngang kaso, isang balibalita ang lumabas mula sa ibang direksyon. Sinasabing may matagal ng lihim na relasyon si Maria Elena sa pastor ngang isang malaking megatsur sa Metro Manila. Nagsimula ang sismis sa mamiyembro ngang simbahan at mabilis na kumalat sa buong bayan. Ang pangalan ng pastor ay Roberto Villanueva.
Nang suriin ng nga pulis ang cellphone ni Maria Elena, natuklasan nilang may basehan ang balibalita. Maraming tawag at text messages ang nagpalitan sa pagitan ni Maria Elena at Pastor Roberto. Nang lumabas ang balitang ito, bumaling ang husgangang lipunan kay Maria Elena. Nagsimulang pandirihan ng nga tao ang inangang dalawang anak dahil sa immoral nitong relasyon sa pastor. Agad na nahusgahan ng publiko na ang insidente ay isang crime of passion dahil sa bawal na pag-ibig. Sumunod ang pulisya sa Agos na ito at itinuring si Pastor Roberto bilang pinakapangunahing suspek. Ipinatawag siya NHMH investigador at isinailalim sa matinding interogasyon. Subalit, may hindi matitinag na alibi si Pastor Roberto. Nang gabing mangyari ang krimen, pinangungunahan ni Pastor Roberto ang isang makdamagang puyatan o prayer vigil sa simbahan. 12 ng miyembro ang simbahan ang nakpatunay na buong gabi siyang nasa altar. Inamin ni Pastor Roberto ang relasyon nila ni Maria Elena, ngunit mariin niyang itinanggi na siya ang pumatay dito. Dahil matibay ang alibi ang pastor, nawalan ngang pinakamahalagang direksyon ang investigasyon sa simula pa lamang. Sa kabilang banda, mas lalo pang pinatibay nga sawang si Carlos ang kanyang alibi. Ginamit ni Carlos ang kanyang project manager na si Ramon Di Maculangan bilang saksi. Idinetalye ni Ramon na makasama sila ni Carlos sa ibang probinsya nang mangyari ang krimen. Bukod dito, ipinakita pa ni Carlos ang nga resibo binayaran at record hotel reservation sa mapulis. Matapos suriin ang nga dokumento, nagpasya ang pulisya na imposibleng nasa pinangyarihan ng krimen si Carlos. Ngunit may isang maliit na butas sa hotel record na ibinigay niya. Ang record ay nagpapakita lamang reservation at pagbabayad, ngunit walang patunay na talagang natulok siya ron. Subalit, inabot ng 6 na mahabang taon bago malantad ang kahulugan ng maliit na butas na ito. Samantala, ang napakaliit na pirasong laman mula sa kuko ni Maria Elena ay isinantabi at hindi na nasuri pa. Dahil napakakonti nito at nakahalo sa sariling dugong biktima, hindi may bukod ang DNA ang salarin. Ang asawang si Carlos ay hindi man lang isinama sa mailangang kuhanan ng DNA. Siya ay itinuring na lamang na isang kaawa-awang asawa na pinagtaksilan ng biktima. Si Miguel Garcia, ang lead investigator ng kaso nun, ay may kutob na hindi tama ang takbo ang investigasyon. Para kay Miguel, masyadong perpekto at tila pinahandaan ang alibi ni Carlos. Ngunit dahil walang hawak na konkretong ebidensya, wala siyang dahilan para pagdudahan ang naulilang mister. Nang mapanahong iyon, palihim na nakialam sa investigasyon ang Police Major na si Tomas Aranda. Si Tomas at Carlos ay matagal nang magkaibigan at magkalaro sa isang sikat na golf club. Lihim na kinausap ni Tomas si Miguel sa isang tabi. Sa mahinang boses, pinagsabihan ni Tomas si Miguel. Pabor na ang publiko sa teoryang yan, huwag mo nang guluhin pa ang pamilyang namatayan kung wala ka namang malinaw na ebidensya. Dagdag pa ni Tomas, malapit na ang pirmahan para sa promosyon ni Miguel. Nanigas ang mukha ni Miguel ngunit hindi na siya nakapagsalita. Kaya inilis ni Tomas ang investigasyon pabalik sa pastor at mabilis na nilinis ang ganumang kaugnayang kay Carlos. Sa gitna nito, pumunta sa presinto ang malapit na kaibigan ni Maria Elena na si Tere. Nanginginig ang boses na nakwento si Tere sa harap ng pulis. Ayon sa kanya, ilang araw bago mamatay si Maria Elena, balak na nitong tapusin ng tuluyan ang relasyon sa pastor. Ilang beses din daw sinabi ni Maria Elena na gusto na niyang bumalik sa kanyang nga anak. At ibinunyag din niya na labis na kinatatakutan ni Maria Elena ang kanyang asawa. Ngunit ang salaysay na ito ni Tere ay natabunan lamang ng teoryang crime of passion at naging isa na lamang maikling linya sa report. Ikinuwento rin ni Tere kung ano ang nangyari noong huli silang makita ni Maria Elena ilang araw na ang nakalilipas. Pilit daw tinatakpan ng mahabang manggas ng damit ni Maria Elena ang mga malalaking pasa sa kanyang pulso. Pilit ipinaglaban ni Tere ang impormasyong ito, ngunit binalewala lamang ito ng investigador. Sinabi ng pulis na baka normal na pasalamang ito dahil sa pag-away ng mag-asawa at pinawi si Tere. Noong magapanahon din kiyon, pumunta sa istasyon Nege Pulis si Kuya Jun, ang may-ari Nege gasolinahan na nakakita sa itim na sedan. Gusto niyang i-report ang sasakyang nakita niyang bumaba mula sa rest house. Ngunit nakatutok na ang investigasyon sa pastor. Hindi man lang ginawan ng blotter o binigyan ng kopya ng report si Kuya Jun. Dismayadong umuwi na lamang si Kuya Jun. Sa kabilang banda, nanatiling perpekto ang pag-arte ni Carlos bilang ang sawi at pinagtaksilang asawa habang siya ay iniimbestigahan. Nagawa pa niyang kalampagin ang nga pulis na bigyan ng mabigat na parusa ang pastor. Nahusgahan ng ang mundo si Maria Elena bilang isang masamang asawa, at si Carlos bilang ang biktima. Ang taong may pinakamaperpektong alibi ang siyang may itinatagong pinakamalalim na kadiliman. Ngunit ang katotohanan ay tuluyang natabunan ng ngatsismis at ng maduming kamay ng korupsyon. Dumating ang panahon ng tagulan noong taon ding iyon.
8 buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Nabigo ang pulisya na makahanap ng matibay na ebidensya para mahuli ang salarin. Ang pinakapangunahing suspek na si Pastor Roberto ay tuluyang napawalang sala dahil sa kanyang matibay na alibi. Malinaw na sinakal ngang salarin gamit ang kamay ang biktima upang kitilin ang buhay nito. Ngunit idineklara pa rin ng pulisya ang kaso bilang unsolved at itinigil na ang pag-imbestiga. Ang nanguna sa mabilisang pagsasarangang kaso ay si Major Tomas Aranda. Ikinatwiran niya sa meeting na kulang sila sa ebidensya at inaaksaya lamang nila ang oras ng publiko. Dahil sa maring pamimilit ni Tomas, itinago ang folder ngang kaso sa kailaliman ngang bodega. Ang maliit na piraso ng laman sa ilalim ng kuko ni Maria Elena ay dineklarang hindi pwedeng masuri at kinandado sa kahon ng ebidensya. Ang kahong iyon ay naiwan sa pinakadulong estante ng bodega at unti-unting nabaon sa limot ng lahat. Habang nawawalan na ang interes ang media, nabalot ng kahihiyan ang pangalan ni Maria Elena. Pinag-usapan siya nga taw bilang babaeng nakipagrelasyon sa pastor at sinapit ang malagim na wakas dahil doon. Pinatay siya ng buhay, at pinatay siyang muli sa kanyang pagkamatay. Habang nangyayari ito, namumuhay sa ibang mundo ang kanyang asawang si Carlos. Walang kahirap-hirap na nakuha ni Carlos ang malaking halaga ng life insurance na nakapangalan sa asawa. Ginamit niya ang pera para mabilis na palaguin ang kanyang naluluging construction company. Sa kanilang bayan, kilala si Carlos bilang isang kawaawang ama na nagpalaki ng mag-isa sa 2 anak matapos pagtaksilan ng asawa. Naawa sa kanya ang ngataw at unti-unti siyang tinanggap ng mataas na lipunan. Ginamit ni Carlos ang simpatyang iyon para makabuo ng matibay na koneksyon sa mga politiko at mayayaman sa probinsya. Matapos makuha ang insurance, may isang kahinahinalang ginawa si Carlos. Binayaran niya ang napakamahal na golf club membership na nakapangalan kay Major Tomas Aranda. Sa hinaharap, ang transaksyong ito ang magiging susing ebidensya para patunayan ang sapwatan nilang dalawa. Ngunit noong panahong iyon, walang nakapansin sa daloy ngang perang ito. Samantala, mabigat ang pinapasang krus ng 2 batang nawalan ng ina. Kailangan nilang tiisin ang lungkot ng pangungulila at ang mapanghusgang tingin ng lipunan sa kanilang ina. Sa murang edad, nadagdagan ng dobleng bigat ang kanilang gabalikat. Bukod pa rito, lumaki ang magkapatid na laging takot at kontrolado ang kanilang amang si Carlos. Laging may mabigat na katahimikan sa kanilang bahay at halos hindi sila makahinga kapag kaharap ang kanilang ama. Lalo na sa anak na babae na nasa elementarya pa lamang nun, may isang alaalang hindi niya makalimutan. Nang gabing mangyari ang krimen, nagising ang anak dahil sa tunog ng pagbukas ng pinto. Nakita niya ang kanyang amang si Carlos, madaling araw na umuwi, na may suot na sapatos na punong putik, habang tahimik na pumapasok sa bahay. Itinago ang batang babae ang eksenang iyon sa kailaliman ng kanyang puso. At sa mahabang panahon, hindi niya ito sinabi kahit kanino. Tanging ang kaibigan ni Maria Elena na si Tere ang may ibang pinaniniwalaan kumpara sa buong mundo. Kumbinsido si Tere na hindi totoo ang mga tsismis tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Taon-taon tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Maria Elena, mag-isang pumupunta si Tere sa columbarium. Nakatayo sa harap ng malamig na salamin, hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw ay lalabas ang katotohanan. Umalis si Pastor Roberto sa kanyang simbahan dahil sa eskandalo. Ilang taon ang lumipas, tahimik siyang naktayo ang panibagong simbahan sa ibang probinsya. Pinili na lang niyang manahimik at hindi na kailanman nagsalita tungkol sa insidente. Si Ramon di Machulangan, na kanang kamay ni Carlos, ay saksi sa unti-anting padyaman ng kumpanya. Nakita ni Ramon ang tunay na kulay ni Carlos at ang mga mapanganib nitong transaksyon sa ilalim ng mesa. Nagsimulang lumaki ang matinding takot sa puso ni Ramon. At ganon nga dumaan ang mga taon. Si Carlos ay naging presidente ng isang malaking construction firm at naging opisyal pa ng lokal na Chamber of Commerce. Matagumpay niyang isinuot ang maskara ng isang sikat na negosyante at mapagmahal na ama. Sa tuwing may mga charity event sa kanilang bayan, ipinapakilala si Carlos bilang isang ulirang haligingang tahanan na nakabangon mula sa trahedya ngang pagkamatay nga asawa. Sa mga pagkakataong ganyan, tahimik na tumatayo si Tere mula sa madla at lumalabas ng venue. Ang hustisya para sa inosenteng buhay ay nabaon sa limot, habang ang tunay na salarin ay nagpapasarap sa buhay. Sa gitna ng pait na katotohanan ito, ang kahon ng ebidensya sa bodega ang nagisang naghihintay para sa oras ng paghihiganti. 9 na taon ang lumipas at dumating ang taong 2016. Bumuo ang pulisya ng isang bagong special task force para buksan muli ang mga unsolved cases. Bahagi ng team na ito ang investigador na si Miguel Garcia.
Si Miguel ang mismong batang pulis na sumama sa inisyal na investigasyon siyam na taon na ang nakararaan. Ang bagitong investigador na kumapa sa maluwak na trangkang bintana nun ay nakbalik na bilang isang veteranong opisyal. Matagal nang bumabagabag sa isipan ni Miguel ang nakakandadong kwarto at ang katawang walang saplot na nakita niya nun. Bumaba si Miguel sa bodega at gamit ang kanyang sariling na kamay, inilabas niya ang maalikabok na kahon ng ebidensya. Habang binubuksan ang kahon at binabasa ang ngalumang dokumento, napahinto ang kamay ni Miguel sa isang pahina. 9 na taon nang nakatenga ang piraso ani laman sa ilalim ng kuko ni Maria Elena dahil nakatatakan ito ng mixed sample, cannot be analyzed. Alam na alam ni Miguel kung gaano nakalaki ang nagbago sa loob ng 9 na taon. Ngayon, kaya ng teknolohiya na ihiwalay at tukuyin ang DNA ng isang partikular na tao mula sa pinahalong samples. Ang dating impossible noon ay napakadali nang gawin gayon. Agad na ipinadala ni Miguel ang piraso ang laman sa PNP Crime Laboratory para sa re-examination. Habang hinihintay ang resulta, tahimik na binalikan ni Miguel ang iba pang mga ebidensya. Matagal na siyang nagtataka kung bakit minadali ang pagpapasara sa kasong ito 9 na taon na ang nakararaan. Laging nakakabit doon ang pangalan ng kanyang dating superior na si Major Tomas Aranda. Unang pinuntahan ni Miguel si Tere, ang kaibigan ng biktima. 9 na taon nang kinikimkim ni Tere ang makwento ngang araw na iyon. Ngayon pa lamang formal at seryosong inilagay ni Miguel sa opisyal na record ang salaysay ni Tere. Ang pahayag na natatakot si Maria Elena sa asawa nito at gusto na nitong bumalik sa kanyang nga anak. Maingat na iniabot ni Tere kay Miguel ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Ito ang lumang cellphone na naglalaman ng mga huling text message ni Maria Elena kay Tere bago ito mamatay. Malinaw na nakasulat sa text ang desisyon ni Maria Elena na babalikan niya ang kanyang mga anak. Nakasulat din doon ang takot niya sa kung ano ang pwedeng gawin ng kanyang asawa. Tinitigan ni Miguel ang bawat letra ng mamensaheng iyon. Sumunod, nahalungkat ni Miguel sa mapapel sa bodega ang isang lumang tip na hindi man lang ginawan ng blotter. Ito ang kwento ngang mayaringang gasolinahan na nakakita sa itim na sedan 9 na taon na ang nakalipas. Pinuntahan at nahanap ni Miguel si Kuya Jun, na ngayon ay may edad na. Sinabi ni Kuya Jun na hinding-hindi niya makakalimutan ang petsa at oras dahil unang araw niya iyon sa pagnenegosyo. Kalmadong idinetalye ni Kuya Jun ang kanyang natatandaan. Nang madaling araw na yon, may isang sedan na bumaba mula sa rest house, nagpakarga nga sa amin, at nagbayad gamit ang credit card. Unang araw ko yon kaya natatandaan ko ang bawat customer. Biglang kuminang ang mga mata ni Miguel. Agad niyang hinanap ang mga credit card transaction records ng gasolinahang iyon mula 9 na taon na ang nakararaan. Hindi tulad ng ibang ebidensya, ang mabang at financial records ay nananatili sa sistema kahit gaano katagal. Naramdaman ni Miguel na ito na ang susi para malaman kung sino ang nagmamaneho ng sedan. Hindi tumigil si Miguel doon at hinanap pa ang isang tao. Ito ay walang iba kundi si Ramon Di Maculangan, ang dating project manager na nagbigay nga alibi para kay Carlos 9 na taon na ang nakalipas. Matapos magtanong-tanong, nalaman ni Miguel na nag-resign na si Ramon sa kumpanya ilang taon na ang nakararaan. Makagalit na sila ni Carlos at nagsiraan dahil sa isyung pera. Nang puntahan ni Miguel si Ramon, tumanggi itong makipag-usap noong una. Hindi sumuko si Miguel at kalmadong nag-iwan ng isang babala. Ipinaalala niya na ang maling testimonya sa korte ay may mabigat na parusa at pwedeng bumalik ito kay Ramon. Nang marinig iyon, kitang-kita ang kaba sa mukha ni Ramon. Samantala, mabilis ding nakarating sa pandinig ng iba na muling binuksan ang kaso sa loob ng presinto. Ginamit ng malapit ng magretirong si Tomas Aranda ang kanyang lumang koneksyon para alamin ang galaw ni Miguel. Lihim ding nagpadala ng mensahe ngang babala si Tomas kay Carlos. Bago pa man dumating ang resulta ng re-examination, may malakas ng kutob si Miguel sa kanyang puso. Kumbinsido siya na ang nakmamayari ngang laman sa ilalim ng kuko ay hindi ang pastor, at hindi rin isang estranghero, kundi isang taong hindi inaasahan ng lahat. Matapos ang 9 na taon ng pagtatago sa likod ng perpektong maskara, malapit nang mabuksan ang kahon ng katotohanan. Unti-unti nang nabubiyak ang pundasyon ng matagumpay na mundo ni Carlos Bautista. Dumating na ang araw ng paglabas ng resulta ng DNA. Hawak ni Miguel ang formal na dokumento mula sa PNP Crime Laboratory. Nang buksan niya ang sobre at ilabas ang papel, bahagyang nanginig ang kanyang nga daliri. Nakasulat sa report ang isang pangalang walang inasahan sa loob ng 9 na taon. Ang piraso ang laman na nakuha sa kuko ni Maria Elena ay hindi kay Pastor Roberto. Hindi rin ito sa isang estranghero. Ang laman ay pag-ari mismo ang asawang si Carlos Bautista. Eksaktong nakmatch ang DNA ni Carlos sa piraso ang laman sa ilalim ng kuko ang biktima. Natigilan si Miguel sa kanyang kinatatayuan habang hawak ang papel.
Ang pagdududang naramdaman niya noong baguhan pa lang siya ay naging konkretong ebidensya sa harap niya. Biglang bumaliktad ang buong kwentong kaso. Ang salaysay ni Carlos na nasa ibang probinsya siya at hindi lumapit sa rest house ay tuluyang nawasak. Dahil sa mga huling sandali ni Maria Elena, habang pilit siyang nanlalaban, nakalmot niya si Carlos at naiwan ang laman nito sa kanyang kuko. Ang laman na yon ay hindi basta-basta mapupunta ron dahil lang nakatira sila sa isang bahay. Isa itong bakas na nangyari lamang noong huling sandali ng sakalin siya at pilit siyang nagpupumiglas. Agad na tinignan ni Miguel ang credit card records mula sa gasolinahan. Isa pa itong patunay na magdidiin kay Carlos. Ang credit card na nakapangalan kay Carlos na dapat sana ay nasa ibang probinsya ay ginamit ng madaling araw na iyon. At ginamit pa ito sa gasolinahang 5 kilometro lang ang layo sa rest house kung saan pinatay si Maria Elena. Ang oras na ginamit ang card ay eksaktong tugma sa oras na nakita ni Kuya Jun ang sasakyan. Ang mahiwa-hiwalay na ebidensya ay tuluyan ng nakabit-kabit. Agad na idineklarang ang task force ni Miguel si Carlos bilang pangunahing suspek. Ipinatawag nila si Carlos at sinimulan ang formal na investigasyon. Habang papalapit na ang pakuha ng arrest warrant, napakataas ng moral ng investigador. Ngunit si Carlos ay isa ng maimpluwensyang tao sa kanilang probinsya. Pagkakuhang supuena, agad siyang kumuhang magagaling at sikat na abogado mula sa Metro Manila. Pagpasok pa lang nila sa interrogation room, umatake agad ang mga abogado. Kinuwestiyon nila na may mali sa proseso ang pagkuha at pagtago ebidensyang ginamit sa DNA testing. Mariin nilang idiniin na hindi dapat tanggapin sa korte ang ebidensyang iyon. Pinilit ng mga abogado na baka daw nakontamina na ang laman sa loob ng bodega sa nakalipas na 9 na taon. Pilit nilang ginamit ang sitwasyon ng lumang bodega para sirain ang kredibilidad ng ebidensya. Hindi pa sila huminto ron. Ikinatwiran nilang dahil mag-asawa at nakatira sa isang bahay, natural lang daw na may DNA ngang lalaki sa katawan ng kanyang asawa. Ngunit agad na pinabulaanan ito ng statement mula sa PNP Crime Laboratory. Ang laman na malalim na bumaon sa ilalim ng kuko ay hindi mangyayari sa pang-araw-araw na interaksyon. Nabubuolang ang ganitong klaseng bakas kung may matinding pagpupumiglas at panlalaban. Nang nga panahong iyon, palihim ding kumilos ang retirado ng si Tomas Aranda. Gamit ang kanyang nga dating kasamahan, sinubukan niyang palabasin na may butas sa pagtatago nga ebidensya nun. Palihim na sinuportahan ni Tomas ang teorya na kontaminasyon na iginigit ng mega abogado. Hindi rin naupol ang si Carlos. Muli siyang lumapit sa media at sinimulan ang kanyang PR campaign. Pinalabas niyang siya ang kawaawang asawa na pinagtaksilan at ngayon ay biktima ng maling paratang. Ginawa ni Carlos ang lahat upang ibalik ang atensyon ng publiko sa anggulong crime of passion at panloloko ng asawa. Sa loob ng interrogation room, hindi natinag si Carlos. Paulit-ulit niyang sinasabi na isa lamang siyang biktima na namatayan ng asawa. Parang sirang plaka niyang inulit-ulit na baka nakontamina lang ang DNA evidence, sabay tikom ng bibig. Si Miguel, na akalay panalo na, ay muling humarap sa isang malaking pader. Sa daming ang pera at galing ng maabogado ni Carlos, muntik nang mabalewala ang konkretong ebidensyang hawak niya. Napagtanto ni Miguel na hindi niya mapapanalo ang labang ito gamit lang ang sirang alibi ni Carlos. Naging matatag ang loob ni Miguel. Kailangan din niyang pabagsakin ang nagsinungaling na si Ramon, pati na rin ang korap na si Tomas Aranda. Bago ang unang araw ang pagdinig sa korte, sunod-sunod na balakid ang hinarap ni Miguel. Dahil sa pagigit ng maabogado ni Carlos, unti-unting nanghina ang ebidensya tungkol sa credit card receipt. Kinuwestiyon ng abogado kung gaano kapanipaniwala ang isang 9 na taong record. Iginigit nila na baka ibang tao ang palihim na gumamit ng card na iyon at hindi mismo si Carlos. Sinira nila ang koneksyon na isang tao lang ang nakmameneho at ang gumamit ng card para guluhin ang isip ng huwes. Higit pa rito, isang malaking problema ang muntik ng makpabagsak kay Miguel. Si Ramon Di Machulangan, na nagbigay ng pekeng alibi 9 na taon na ang nakararaan, ay nagsimulang magbago ng isip. Matapos muling lapitan kampo ni Carlos, nagpakita siyang senyales na babaguhin niya ang kanyang statement. May naganap palang suhulan sa likod nito. Muling nilapitan ni Carlos ang kanyang dating tauhan at nagbigay nga napakagandang alok. Papanatilihin daw ni Ramon ang lumang kwento, kapalit ngang malaking pera, at posisyon bilang vice-presidente ng kumpanya. Isang gabi, dumating ang tauhan ni Carlos sa bahay ni Ramon. Maingat nitong inilapag ang makapal na sobreng pera at ang kontrata sa harap ni Ramon. Matagal na nakatitik si Ramon sa sobre at hindi makapagsalita. Ang eksenang mismong ito ang magiging mitsa ng matinding revelasyon na ibubunyak ni Ramon sa korte. Samantala, patuloy rin sa paggawa ng hakbang si Tomas Aranda. Muli niyang kinondisyon ang isip ng publiko.
Gamit ang media, palihim niyang ibinalik ang lumang teorya na kasalanan din naman ito ang babay dahil nanloko siya. Gustong lituhin ni Tomas ang publiko para maibalik ang galit kay Maria Elena. Muling nabaling ang atensyon ng matao sa issue ng panlolokong biktima. Habang ang tunay na pumatay sa inang galawang anak na si Carlos ay patuloy na nagtatago sa likod ng pagiging biktima. Nang maramdamang nanghina ang mga ebidensyang inakala niyang matibay na, naramdaman ni Miguel ang matinding desperasyon. Kapag nagpatuloy ito, makakatakas muli si Carlos sa kamaing batas. Ngunit mula sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang pag-asa. Ang naguguluhang isip ni Ramon ay nagdesisyon sa huling sandali. Naalala ni Ramon ang tila pagbabanta at masamang ugali sa kanya ni Carlos. Naalala rin niya kung paano muntik na siyang ipahamak ni Carlos sa kasong ito 9 na taon na ang nakararaan. Hindi makatulog si Ramon buong gabi, nagtatalo ang kanyang konsensya at takot. Tamang-tama, muling pinuntahan ni Miguel si Ramon. Hindi siya pinilit ni Miguel. Sa halip, mahinahon siyang kinausap. Ito na ang huling pagkakataon mo. Nasa sa iyo kung gusto mong makulong bilang kasapwat sa kasinungalingan o maging saksi sa katotohanan. Hindi siya tinakot o pinilit, hinintay lamang ni Miguel ang kanyang desisyon. Matagal na nakayuko si Ramon at walang kibo. Habang nangyayari ito, nagsagawa ang hakbang si Miguel upang lutasin ang misteryo ang nakakandadong kwarto na matagal nang gumugulo sa isip niya. Nakatuon ang pansin niya kung may sperki si Carlos at kung gaano nakaluwag ang trangka sa bintana. Inihanda ni Miguel ang crime scene reenactment upang patunayan kung paano nangyari ang paklok mula sa loop. May isa pang alas na hawak si Miguel. Ito ay walang iba kundi ang malabong alaalang anak na babay ni Carlos ng gabing iyon, na ngayon ay nasa hustong gulang na. Maingat na kinumpirma ni Miguel ang kwento ang pek-uwi ang ama nito ng madaling araw. Ngunit hindi agad ginamit ni Miguel ang alas na ito. Itinago niya ito para gamitin sa pinakakritikal na sandali. Samantala, unti-unti na ring nasusukol si Tomas Aranda. Nang maramdamang papalapit na ang panganib, nataranta siya. Nagmamadaling sinubukan ni Tomas na sirain ang mga papeles tungkol sa golf club membership na binayaran para sa kanya. Gabi-gabi siyang naghahanap ng mga dokumento sa opisina para ipasok sa paper shredder. Ngunit hindi niya alam na nakuha na pala ni Miguel ang kopya ng gabang transactions na iyon. Ang matinding pagpanik ni Tomas para sirain ang ebidensya ang nagpatunay na mayroon siyang itinatago. Ang kanyang pagwawala ang lalo pang nagpatibay sa kaso laban sa kanyang korupsyon. Nasa bingit na sana sila ang pagkatalo dahil muntik nang makalusot muli si Carlos gamit ang kanyang yaman at impluensya. Ngunit sakto sa oras na ito, ang huling ebidensyang magpapabaliktad ng sitwasyon ay handa ng sumabog. Dumating ang araw ngang pinal na pagdinig. Napakabigat at seryoso ang hangin sa loob ng korte. Unang pinatawag ang prosekusyon ang eksperto mula sa PNP Crime Laboratory upang umupo sa witness stand. Isa-isang ipinaliwanag ng eksperto na walang nangyaring kontaminasyon sa proseso ng pagkuha at pagtago ng ebidensya. Naglabas ang eksperto ng mga data at dokumento na nagpapatunay sa kalagayan ng selyadong ebidensya. Sa mismong sandaling iyon, nawalan ngang bisa ang teorya ng kontaminasyon na ipinipilit ng mga abogado. Dinagdagan pa ito ng eksperto. Ipinaliwanag niya na ang laman na malalim na bumaon sa ilalim ng kuko ay imposibleng makuha dahil lamang sa pang-araw-araw na pagsasamangang mag-asawa. Ito ay nangyayari lamang kapag ang isang tao ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang palusot ng mga abogado na dahil mag-asawa sila ay tuluyang nawasak sa harap ng siyensya. Sumunod na ipinakita ng prosekusyon ang resulta ng reenactment sa rest house. Ipinakita nila na ang lumang trangka ng bintana ay kayang ilok mula sa labas sa pamamagitan lamang ng malakas na pag-ugang ang hamba. Ang misteryo ang selyadong kwarto na 9 na taong hindi malutas ay naipaliwanag din sa wakas. Nagdagdag pa ang isa pang napakahalagang detalye ang prosekusyon. Ang tanging taong maring magkaroon ng spare key ng rest house na iyon bukod sa caretaker, ay walang iba kundi ang asawang si Carlos Bautista. Ang inakala nilang perpektong locked room ang mismong naging ebidensya na tanging si Carlos lamang ang pwedeng gumawa ng krimen. Narinig ang memha pakbuntong hiningha at pakkamangha sa loob ng korte. At pagkatapos, ipinatawag ng prosekusyon sa witness stand si Ramon na matagal nang nag-alangan. Nakayuko si Ramon bago dahan-dahang nagsalita. Nanginginig ang boses na ibinunyak ni Ramon ang katotohanan 9 na taon na ang nakararaan. Hindi ko po kasama si Boss Carlos ng araw na iyon. Ang testimonya ko nun ay kasinungalingan at utos lamang niya. Biglang umingay sa loob ng korte. Nilinaw ni Ramon na noong gabing iyon, tahimik na umalis makisa si Carlos. At hindi siya tumigil doon. Inilabas din niya bilang ebidensya sa korte ang kontrata at pera na inialok kamakailan ni Carlos kapalit ng kanyang katahimikan.
Ang mismong pagtatangka ni Carlos na suhulan ang testigo ang lalong nagpatunay sa kanyang pagkakasala. Kasunod nito, tugmang-tugma ang mga resibong credit card sa gasolinahan at ang kwento ni Kuya Jun sa testimonya ni Ramon. Ang 9 na taong kasinungalingan ni Carlos na hindi siya kailanman pumunta sa rest house ay nadurok ng tuluyan. Sumunod na tumawag ay ang kaibigan ng biktima na si Tere. Pinatunayan ni Tere na balak na ni Maria Elena na tapusin ang relasyon sa pastor at umuwi sa mga anak nito. Kalmadong idinetali ni Tere kung gaano katakot ang biktima sa kanyang asawa. Dahil sa testimonya ni Tere, nabunyag ang tunay na motibo ni Carlos. Ang nagtulak kay Carlos ay hindi ang sakit ng pagtataksil, kundi ang nasirang ego at ang malaking pramula sa mga ari-arian at insurance ng kanyang asawa. Ipinakita rin sa korte ang matagal nang sinusundan ni Miguel na bank accounts na naglalaman ng perang suhol. Malinaw na naibunyag ang sapwatan at pagpapabilis sa pagsasara ng kaso 9 na taon na ang nakararaan dahil sa utos ni Tomas Aranda. Ang huling pananggalang ni Carlos ay tuluyang nawasak. Ang perpektong alibay, ang maskara ng kawa-awang asawa, at ang balat kayo ng crime of passion ay unti-unting nabagbak. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumuho ang maskara na 9 na taong isinuot ni Carlos sa harap ng korte. Sa sandaling iyon, tinawag ng prosekusyon ang huling testigo. Ang anak na babae ni Carlos, na ngayoy malaki na, ay dahan-dahang naglakad papunta sa witness stand. Naging sobrang bigat ng tensyon sa loob ng korte. Tinignan saglit ng anak ang kanyang amang si Carlos bago nag-iwas ng tingin at nagsalita. Malakas at malinaw niyang sinabi ang naalala niya noong madaling araw na iyon. Nakita ko po si Papa ng madaling araw na iyon, pumasok sa bahay ng tahimik, punong-punong ang putik ang sapatos niya. Namutla at nawalang ang kulay ang mukha ni Carlos. Sa harap ng mismong anak na nagdiin sa kanya, hindi na nakapagsalita o nakagawa ng palusot si Carlos. Nanigas siya sa upuan at nanghina ang mga kamay. Wala na siyang lusot. Naubos na ang kanyang koneksyon, at mga legal na palusot sa harap ng matitibay na ebidensya kaya sa huli, siya mismo ang sumuko. Hinatulan ng korte si Carlos en panghabambuhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay sa kanyang asawa, pagpapanggap na isa itong iskandalo, at pagtatago en katotohanan sa loob ng 9 na taon. Ang kamay ng batas ay umabot din kay Tomas Aranda dahil sa pagtanggap ng suhol at pagtatakip ng kaso. Si Carlos, na naging sariling huwes para kitilin ang buhay ng asawa, ay tuluyang bumagsak sa harap ng makabagong siyensya, walang pagod na investigasyon, ang pagising ng konsensya ng tauhan, at ang lakas ng loop ng anak na piliin ang katotohanan. Natapos din ang buong paglilitis. Ang katotohanan na lumabas pakalipas ng 9 na taon ay gumimbal sa buong bayan. Hindi kailanman naging tama na husgahan si Maria Elena. Kahit ano pa man ang naging pagkakamali niya, malinaw na murder at hindi makatarungan ang ginawa sa kanya. Ang matagal na panghuhusgang lipunan kay Maria Elena ay tuluyan ng nabawi. Kahit huli na, naging malinis at payapa na ang pangalan ni Maria Elena. Muling binalikan ng media ang buong istorya ngaso. Natutunan ng mundo ang isang mabigat na aral kung paano pinatay ng tsismis at panghuhusga ang isang tao ng 2 beses. Ngunit naging napakasakit ng kapalit para lumabas ang katotohanan. Ang magkapatid na ngayoy malalaki na ay kailangang harapin ang napakasakit na katotohanan. Isang dobleng trahedya ang malaman na ang pumatay sa kanilang ina ay walang iba kundi ang kanilang sariling ama. Matapos mawalan ng ina, at ngayong naging mamamatay tao ang ama, sabay na tumayo ang makapatid sa harap ng larawan ng kanilang ina. Doon lamang nila nailabas ang maluhang matagal na nilang kinimkim. Kasama sa kanilang maluha ang pagsisisi sa mga maling akala sa mahabang panahon. Lalo na ang anak na babae na tumestigo laban sa ama, ang kanyang puso ang may pinakamabigat na pasan. Nawalan, man siya nga dahil sa pagpili sa katotohanan, naging kapalit naman nito ang pagkakabalik ng dangal ng kanyang ina. Nakahinga na rin ng maluwag si Tere, ang nag-iisang naniwala sa katotohanan ni Maria Elena. Muling tumayo si Tere sa harap ng kolumbarium na taon-taon niyang binibisita. Sa pagkakataong ito, malakas na binanggit ni Tere ang pangalan ng kanyang kaibigan, nang walang bahid ng kahihiyan. Para kay Tere, kahit nahuli man ang araw na ito ang araw na pinakahihintay niyang dumating. Hinarap ni Ramon Di Maculangan ang parusa sa kanyang unang pagsisinungaling. Ngunit dahil pinili niya ang konsensya sa huli, nabawasan ang bigat ng pagkakasala sa kanyang dibdib. Tiniklop na rin ni Investigador Miguel Garcia ang folder ng kaso, dala ang pagdududang hindi niya binitawan simula pa noong baguhan siya. Dahil sa kasong ito, muling napatunayan ni Miguel ang isang bagay sa kanyang puso. Walang perpektong krimen, at ang katotohanan, kahit gaano katagal ibaon, ay lalabas at lalabas gamit ang sariling mga paa.
Ang tagumpay at yaman na itinayo ni Carlos mula sa kasinungalingan ay naglahong parang bula sa isang iglap. Ang pagiging sikat at iginagalang ni Carlos ay pinalitan ng tatak bilang isang mamamatay tao. Bumaksak din si Tomas Aranda, ang anino sa likod ng kapangyarihan. Nawala ang kanyang pensyon at dangal, at nabaon siya sa mismong katotohanan na sinubukan niyang itago. Ang kasong ito ay nag-iwan ng mabigat na katotohanan sa mundo sa pamamagitan ng mga sugat ng manaywan. Kahit ano pa man ang dahilan mo, walang sinuman ang may karapatang maging tagahatol sa buhay ng ibang tao. Nagsimula ito sa maliit na piraso ang laman sa ilalim ng kuko. Sa malabong alaala ng isang may-ari nga solinahan. Sa isang linya ng lumang credit card record. At sa determinasyon ng ilang taong hindi sumuko sa katotohanan. Ang maliliit na pirasong ito ang nagbasag sa siyam na taong katahimikan. Muling dumating ang tag-init sa Columbarium, at makakasamang nakatayo ang dalawang anak at si Tere. Ibinaon ng ang tatlo ang matagal na pananahimik at tuluyan na nilang nakapagluksa para kay Maria Elena ng may kapayapaan. Walang perpektong krimen, at kahit anong tagal ibaon ang katotohanan, lalabas at lalabas pa rin ito. Ang mabigat na mensaheng iyon ay mananatili kasabay ng mainit na sikat ng araw na tumatama sa puntot ni Maria Elena. Ang siyam na taong kasinungalingan na inakala nilang perpekto ay nawasak lamang dahil sa napakaliit na bakas sa ilalim ng kuko. Ang ina na kinailangang mamatay ng 2 beses dahil sa maling husga ay nakuha na rin ang hustisya sa wakas. Nakakapanlumo na ang pinakamalapit na tao pa ang may hawak na pinakanakakatakot na mukha. Walang lihim na hindi nabubunyak sa mundo. Kahit gaano mo pa ito ibaon, ang katotohanan ay nangangailangan lamang ng panahon bago ito kusa na lumabas. At kahit sa anong dahilan, hindi pwedeng maging husgado ang isang tao para kitilin ang buhay ng iba. Ang kwento natin ngayon ay muling nagpapaalala sa atin ng mabigat na katotohanang iyan. Kung tinapos ninyo ang kwentong ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento kung saang lugar ninyo ito pinakinggan. Maraming salamat po.